Nandito kami sa parke. Inaantay ko yung pinsan ko kasi makikita kami ngayon. Ayan si Bihot. Bihot, pasuot nga na yung eyeglass mo kaya i-flex natin. Kanina kasi naglalakad. So kambal kami ni Bihot ng ano. Hi, what's up? Kambal kami ng eyeglass. Nabili namin to sa sa Timo. Yun. So habang nag-aantay ako sa pinsan ko na mag-reply kasi imi-meet up namin ngayon. Dahil meron siyang ibibigay sa akin na mga damit-damit na hindi na nila gagamitin dahil nga naghahakot na sila ng mga gamit nila dahil lilipat yata sila ng bahay. So mag-vlog muna ako. Guys, nagulantang ako sa news ngayong hapon habang nanonood ako ng TV. Mga around 2 o'clock sa oras namin. Nanonood kami sa Billionaire News. Meron kaming napanood na balita na ito di umano si Mrs. Marcoleta ay konektado sa Diskaya Insurance. So eto na naman tayo. Okay, so it's up to the Marcoletas family to explain that to public kasi syempre public public figure siya. So nangangailangan ang tao ng explanation kung anong klaseng involvement meron sila sa mga Diskaya. Kasi nai-issue ngayon lalo si Senator Marcoleta dahil doon sa una pa lang na gusto niyang ilagay sa state witness ito si Diskaya couple, kaya nagkaroon sila ng confrontation ni Ping Lacson, di ba, na bakit mo pinoprotektahan ang mga Diskaya. Tapos sinagot ni Sen Marcoleta na I'm not protecting them. So since ngayon hindi titigil ang gobyerno natin para halungkatin ang mga kasiraan ng mga kakampi sa politiko nila PRRD. So diyan tayo magbantay kasi ang nangyayari ngayon guys, imbis na bantayan nila yung anomalya, imbis na tumpukin nila o tumbukin nila yung mga malalaking tao sa flood control anomaly, ang kanilang tinutumbok yung mga maliliit. Katulad dito, lalong kakalabanin ngayon si Senator Marcoleta nila Ping Lacson, nila SP Soto dahil dito sa anomalya di umano o pagkonektar ng Mrs. Marcoleta sa mga Diskaya Insurance. So hindi natin pwedeng itanggihan na konektado ang Mrs. Marcoleta sa insurance sa mga Diskaya kasi ang Billionaire News, in fairness to them, nagre-research talaga sila. Pero ang tanong dito, sino ang nasa likod ng pagpapa-research nila o pagpapa-profile nila sa mga Marcoleta, kasama na yung asawa ni Senator Marcoleta, para lumabas yung kasiraan nila at para maging hindi credible si Senator Marcoleta as panel o as member of the Blue Ribbon. So talagang tutumbahin nila yung mga Duterte affiliated senators or congressmen o anyone from the politics na affiliated to PRRD. Sisirain nila para maubos lahat ang kakampi ni BP Sara para pagdating ng pagkulimbat nila sa naka-archive na impeachment ni BP Sara ay wala nang botohan na mangyayari dahil pabor na sa kanila lahat. Wala nang laban ang BP Sara kasi lahat ng mga senador at naboboto sa impeachment trial as impeachment judges ay puro pabor sa mga anti-BP or yung mga pro-impeachment. So ano pa ang aasahan natin? Biglang lumiliko itong mga pangyayari ngayon na imbis ang tumbukin ang talagang malalaking tao dito sa likod ng anomalya sa flood control. Naklarado na pinangalanan directly ni Mr. Guteza. Ang kanilang hinahanap yung kasiraan ni Senator Marcoleta kasi ang bukod tanging lumalaban at bukod tanging may boses sa Senado ngayon laban sa ganito sa korupsyon ay si Senator Marcoleta. At dahil dito nagbitbit si Senator Marcoleta ng malaking, sabihin na natin, malaking
ano to sa kanila, sampal na testimony ni Mr. Gutesa. So pipilitin nila ngayon pabagsakin si Senator Marcoleta para matanggal, maalis kasi person of may conflict of interest. Hindi pwedeng maging member ng Senate Blue Ribbon ang isang may conflict of interest. So kapag nakuha nila yung kanilang gusto na maalis si Senator Marcoleta as Blue Ribbon member, so winner na ang mga ano, winner na ang mga itong mga to na walang pakialam sa mamamayang Pilipino na inaanod sa baha, nawawala ng buhay dahil sa kanilang mga anomalya sa baha. So ano pa ang asahan natin mamamayang Filipino? Wala yatang naiiba dito kundi ang pagtumbok. Wala naman silang interest para makakuha ng accountability para sa mga taong dapat managot, kundi ang kanilang ginagawa ngayon ay puksain ang mga katulad ni Senator Marcoleta na may paninindigan para sa katotohanan. Pero well, since na-involve ngayon ang asawa niya, let's see kung ano ang kasunod nilang gagawin para masira ang credibility ng ating Senador Marcoleta. So yun lamang po. Maraming salamat. Itutuloy natin ito mamaya pag uwi ko sa bahay. Bye for now.